Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 342. Sa eksena, maraming tao ang nagsimulang umatake kina Bicang at Marian Yang. Matalas at nakakainsulto ang mga salita. Kabilang sa mga ito, maraming malalaking pangalan sa industriya ng parmasyutiko ng Xiangjiang City at mga senior executive ng Pharmaceutical Association. Nakatayo na sila sa tapat ng Bicang, at natural na nagiging focus ng press conference. At ang eksenang ito ay natural na nai-broadcast ng live ng lahat ng pangunahing media. Biglang naging hotspot at public enemy si Bicang sa lungsod. Dahil sa mga pekeng gamot. Kahit sa internet, mainit ang paghahanap laban sa pandaraya ni Bicang at Marian Yang. Parang apoy, bigla itong nag-alab. Bukod dito, ang ilang mga tao ay patuloy na bumibili ng gamot ni Bicang sa internet, at may mga balita ng masamang reaksyon. Sa pagharap sa lahat ng ito, sina Alvin Lau at Heidi Huang ay nahuli din sa kawalan. Mabilis na umakyat si Miss Heidi sa entablado at bumulong sa tenga ni Marian Yang. Miss Yang, may nangyayaring mali. Ang internet ay puro negatibong balita tungkol sa atin. May sadyang nagbabalita kay Bicang. Sumimangot si Marian Yang, at ang mga bagay ay hindi inaasahan. Masyadong mabangis ang offensiba ng kabilang partido. Ngayon, itinuring ng lungsod si Bicang bilang numero 1 pampublikong kaaway. Maging ang mga kinauukulang ahensya ay apurahang nagsimula, naghanda ng maraming tao, at sumugod sa Bicang. Bumaba ka. Si Marian Yang, isang entrepreneur na kumikita ng may konsensya, bumaba ka at umalis ka sa Xiangjiang. Oo, lumabas ka. Ibangon mo siya. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Mabagsik na babae. Sakta ng mga tao. Biglang-bigla, isang grupo ng mga tao na hindi alam kung saan sila nanggaling, naghagis ng bulok na itlog kay Marian Yang sa entablado at binasag ang isang bote ng mineral water. Sa isang iglap, si Marian Yang ay natabunan ng mga bulok na itlog at maruming tubig. Agad na nagpadala ang security guard upang protektahan si Marian Yang mula sa paglabas ng venue. Ngunit, na-snap. Isang babae na hindi alam kung saan siya nanggaling, sinampal lang ang mukha ni Marian Yang, itinuro siya at nagmumura. Aso ka. Isang kaguluhan. Umaasa ako. Akala ko Diyosa siya, pero hindi ko akalain na sa ibabaw ako matutulog. Ang dumi talaga, parang nasuffocate ako sa asawa niya, suot nitong cuckold. Haha, gulo at green tea beach, perfect match. Nahaharap sa kahihiyan at pagkagalit ng lahat, si Marian Yang ay nakaramdam ng labis na pagkakamali at tumayo roon upang makipagtalo sa lahat. Na-snap. Ilang sampal pa iyon. Ang isang tao sa karamihan ay palaging tumatalon, sinasampal si Marian Yang nang walang tigil at walang tigil na tinutulak siya. Upang maprotektahan ang kanyang tiyan, kinailangan ni Marian Yang na umatras. Bitch! Umalis ka sa Xiangjiang. Green tea bitch! Magbenta ng pekeng gamot, hulihin mo siya. Lahat ng may kasalanan. Sa harap ng mga akusasyon ng lahat, ang mga mata ni Marian Yang ay napuno ng luha, na nagpapaliwanag, hindi pa, lahat ay alingaw-ngaw, mangyaring maniwala sa akin, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag. Gayunpaman, ito ay walang pakinabang sa lahat. Ang mga taong ito ay lahat ay problema at kagagawa ni Mr. Boyet Hao. Kaway-kaway, wala talagang solusyon. 3 oras ang nakalipas, ang Kyoto at Nippon Budokan. Ilang mandirigma na nakaitim na kimono ang sinipa mula sa pinto, bumagsak sa lupa, dumura ng dugo sa kanilang mga bibig, natigilan. Sa ilang sandali, sinipa ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, ang kanyang damit ay nabahiran ng dugo, at sa likod niya ay si Arlen Pei, ang kanyang mukha ay malamig, at ang 2 punyal sa kanyang mga kamay ay nabahiran ng dugo. Lumabas ang 2 sa tapat ng pinto, at magalang na tumayo si Mr. Oliver Lee at ang iba pa sa pintuan. Hinihit-hit ni Andrew Cheng ang kanyang sigarilyo, tumingin sa langit at iniluwa ang usok, sinabi, tayo na, tingnan natin ang pamilya Ho. Mabilis na sumakay sa bus ang isang grupo ng mga tao at umalis sa Harry Budokan. Maraming tao ang nagtago sa paligid ng martial arts hall, at naghintay sila hanggang sa umalis sila Andrew Cheng bago sila pumasok.
Dahil dito, nakita nila ang malupit na eksena at lahat ay nagsuka. Pinili ang buong Harry Budokan. Nawala na ang lahat. Marami ring mga lalaki at babae na nakasuot ng kakaibang kasuotan, lahat sila sa Japanese at Japanese Martial Arts Hall, kabuo ang 72, natulala hanggang sa mamatay. Sa gitna ng bulwagan ng martial arts ng Harry Budokan, isang lalaking nakaluhod sa entablado ang ibinaba ang kanyang ulo, lumuwag ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga paa ay tinanggal. Nakakaloka. Ito ang may-ari ng Harry Budokan, isang master. Gayunpaman, ang parehong ito ay inabandona. Ang Harry Budokan, opisyal na tinanggal mula sa araw na ito. At sa underground world, may napakalaking alon. Dahil ang balitang inusisan nila ay 2 tao ang direktang durog sa Harry Budokan. Masyadong nakakatakot. Anong lakas, direktang nabalisa ang 72 katao. Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, ang kanyang convoy ay dumiretso sa Qinghai Mountain Villa at huminto sa napakagandang gate. Ang isang pangkat ng 8 bodyguard na nagbabantay sa pangunahing pasukan ay pawang mga uniforme at karaniwang may mga armas. Please show your ID, hudyat ng headed bodyguard. Umupo si Andrew Cheng sa kotse nang hindi tumitingin dito at sinabing, walang dokumento. Ang mga tao dito ay pumasok na para sa abiso. Sa ngayon, si Master Eleazar Hu ay nagtitipon ng mga tao sa panloob na bulwagan, sumisigaw ng malakas, Damlong Yang Tian, personal kung pinamumunuan ang koponan upang mahuli ang mga tao ito, at tingnan kung paano sila mapoprotektahan. Hindi iniulat ang puot na ito, nagbitiw si Eleazar Hu bilang ulo ng pamilya ng Hu. Sa pagbagsak ng mga salita ni Eleazar Hu, ang lahat ng tao sa bulwagan ay natigilan at nahikayat, Guro, huwag kang gumawa ng anuman, kaunting Xiangjang, pupunta kami at mananatili ka sa pamilya Hu. Oo, Panginoon, kahit na siya ang kaharian ng Longyang Tian, binubuli ang ating pangalawang Young Master, dapat niyang ibigay ang mga tao. Sa pagharap sa panghihikayat ng lahat, diretsyong iwinagayway ni Eleazar Hu ang kanyang manggas at sinabing, okay, huwag mong sabihin, napagpasyahan kung handa na kayong lahat na magpatuloy at magsimula kaagad. Classical Chinese ng lahat, hindi na manghihikayat. Bigla. Sir, hindi, may mga taong sumisira sa villa ng pamilya Hoko. Sa pintuan, biglang sumugod ang kasambahay na humihingal. Bago pa ako matapos, may mga ilang bodyguard na naka-black suit na may itim na payong, na diretsyong sinipa. Sa pintuan, isang pangkat ng mga itim na suit ang mabilis na nagtipon, at ang mga paggalaw ay pare-pareho. Sa unang tingin ay isang sinanay na bodyguard, na may hawak na natitiklop na itim na payong sa lahat ng kamay, handang lumaban anumang oras. Bawal humakbang, maglakas loob na humakbang pasulong, huwag magsalita tungkol sa pagpatay. Mahigpit na sigaw ng nangungunang kapitan sa grupo ng mga taong naglalakad sa pintuan. Si Master Eleazar ay nasa bulwagan, na may kaina-hinalang nakatingin din sa pintuan. May nangahas na pasukin ang villa ng kanyang Hu family, ito ay isang bagay na hindi nangyari sa loob ng maraming taon, ito ay masyadong mayabang at mayabang. Ito ay nasa paanan ng emperador. Walang pinipili. Mayabang. Sinong nangahas na pasukin ako sa Hu's Manor? Gustong kong makita kung anong lakas ang mayroon at kung may lakas siya ng 3 ulo at 6 na braso. Galit na sigaw ni Eleazar Hu, direktang hinaila ang bodyguard na nasa harapan niya, tumayo sa pintuan, marilag at labis na galit na nakatingin sa pangkat ng mga tao sa pintuan. Walang iba kundi si Andrew Cheng. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at naglakad ng mabagal, sinundan ng 12 tao ni Mr. Oliver Lee, na nakatayo sa tabi ni Arlan Pei. Sa sandaling ito, siya ay nasa kalahating sandali, binibigyang pansin ang mga bodyguard ng pamilya Hu na palaging nakapaligid sa kanya. Lahat ay sinanay na mga espesyal na gwardya, hindi ordinaryong tao. Eleazar Hu, matagal na kitang hindi nakikita. Masama pa rin ang ugali mo. Walang pakialam na hinarap ni Andrew Cheng si Master Hu, at sa ilalim ng papalubog na araw, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, na tila hindi mapigil.
Lalo na sa sandaling ito, tumunog ang mga sirena sa buong Hus Manor, at ang mga pangkat ng kalalakihan at kababaihan ay dumating mula sa lahat ng direksyon upang mabilis na palibutan sina Andrew Cheng. Grabe ang tense ng scene. Sinabi rin ni Eleazar Hu na namumula ang kanyang mukha, at galit na tinitigan niya si Andrew Cheng, sumisigaw, baliw na bata. Alam mo ba kung saan ito? Maglakas loob na magsama ng isang tao, halika, sunggaban mo ako at hayaan siyang dumating ang mga magulang upang magdala ng mga tao. Si Eleazar Hu ay hindi umalis upang makita si Andrew Cheng, dahil siya ay napakabata kaya hindi niya pinansin. Bagamat medyo pamilyar ang hitsura ng kabilang partido, wala ngayon ang isip ni Eleazar Hu, kaya tumalikod siya pagkatapos lamang mag-order. Ngunit, malamig na ngumiti si Andrew Cheng, Eleazar Hu, hindi ko inaasahan na makalipas ang 8 taon, ganito pa rin ang mabaho mong ugali, naiinis ako kapag umaakyat baba ang pamilya mong Ho. Ngayon, gaya ng inaasahan, maasim pa rin ang amoy ng pamilya nyo at hindi kasiya siya. Si Eleazar Hu ay mukhang nagulat, biglang lumingon, tinitigan si Andrew Cheng na may haggard na ekspresyon, nag-isip ng mahabang panahon, at nagtanong, sino ka? May hawig. Tingnan ng higit pa at mas pamilyar. At ang pagiging pamilyar na ito ay direktang nagpasigla sa puso ni Eleazar Hu. Ang lamig na nagmula sa buto ay nagpang-inag ng bahagya sa kanyang mga kamay na hindi sinasadya. Takot. Oo, isang takot na pakiramdam. Nagulat si Master Hu, paano ito nangyari? Sa mukha ng isang binata, matatakot talaga siya. Sino ako? Ngumisi si Andrew Cheng, humakbang pasulong, tumingin sa Mr. Eleazar Hu, at nagsabi, ako ang hinahanap mo, inalis ko ang Emil Hu mo. Siya yun. Narinig ni Eleazar Hu ang mga salita at biglang nagalit. Ang atraso ng galit sa kanyang dibdib ay umakyat sa langit at sumigaw, halika rito, kunin mo lahat. Sa utos, pinalibutan ng 12-dosenang tao ang squad at hinintay ito, binawi ang sandata mula sa hawakan ng payong, at tinutukan si Andrew Cheng. Ang kapaligiran, minsan. Drew, Eleazar Hu na ibaba ako. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng, at ang huling kalahati ng pangungusap ay direktang naging malakas na dagandang, hindi ako natatakot na sirain ko ang iyong pamilya Hu. Kabanata 343. Ikli. Biglang nagbago ang kalangitan sa Kyoto. Sa langit, hiyawan ng kulog at kulog, nakakatakot ang momentum. Ang kulog na kumikislap sa kalangitan ay gumulong sa makapal na ulap na parang paikot-ikot na dragon. Biglang tinakwin ng maitim na ulap sa tuktok ng Mount Tai ang buong kalangitan ng Kyoto sa isang iglap. Mabilis na lumabo ang langit. Ang mapurol na kulog na tumagos sa kalangitan ay direktang nagpapaliwanag sa buong manor ng pamilya Hu, at nagpapaliwanag din sa mukha ni Master Eleazar Hu. Galit, lamig, at walang katapusang intensyon ng pagpatay. Si Eleazar Hu, bilang pinuno ng pamilya Hu, ay nasa pamilya sa loob ng maraming dekada, at sa wakas ay kinuha niya ang posisyon ng pinuno ng bahay. Ito ay ang edad ng malawak na pagbubukas at malawak na pagbubukas. Paano siya matatakot sa mga salita ng isang mangmang na bata tulad ni Andrew Cheng? Sisirain mo ang pamilya kong Ho. Ikaw ang unang taong nagsabi nito. Mayabang. Sa isang dagandong, ang dibdib ni Eleazar Hu ay umuungal na parang isang hayop. Sa likod niya, 12-dosenang mga espesyal na gwardya din ang mabilis na nagpakipot sa bilog. Kasabay nito, sa buong Hus Manor, isang tuloy-tuloy na daloy ng mga tao ang nagmumula sa paligid, at ang nakapalibot na tubig ay hindi direktang maubos. Wow! Ang mga patak ng ulan na hugis bin ay tumulo at pagkatapos ay nagsanib. Boom! Personal na binuksan ni Mr. Oliver Lee ang payong at tumabi kay Andrew Cheng, hinaranggan ng ulan na pumapatak mula sa langit. Sa tapat ng Master Hu, natural na may mga kasambahay na nagkakalat ng kanilang mga payong. Maraming ulan, at ang buong Hus Manor ay nakabuo ng 2 marahas na kapaligiran. Gayunpaman, sa mata ng mga tagalabas, ang panig ni Andrew Cheng ay ganap na isang gawa ng paghahanap ng kamatayan. Maglakas loob na gumawa ng gulo sa Hus Manor, iyon ay upang maghukay ng libingan.
Dama pa sa ibabaw ng payong ang mga pumapatak na patak ng ulan at gumawa ng kalabog. Dalawang tao ang nagharap sa isa't isa. Walang pakialam na sinabi ni Andrubcheng, Eleazar Hu, parang may nakalimutan ka. Si Master Hu ay natigilan. Nang ay mukhang malamig, nakatitig kay Andrew Cheng, isang hindi inanyayahang panauhin, at malamig na sinabi, kahit baliw na bata, kahit na hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng iyong pamilya, ngunit maglakas loob na pumasok sa aking Hus Manor, wala akong pakialam kung sino ang mga magulang mo. Nagmamadali na ngayon si Eleazar Hu, sa loob ng maraming taon, walang nang ahas na sabihin na sisirain nila ang pamilya Hu. Masyadong ignorante. Si Andrew Cheng ay nakatayo sa ilalim ng payong. 12 tao sa likod niya ang nagdala ng isang Arlan Pay na may walang pakialam na ekspresyon. Huminga siya at nagbuga ng usok, at tumangala sa kulog at kidlat na lumakad sa kalangitan. Ang pamilyang Ho ay palaging dispensable sa aking paningin. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, hayaan mong makita kitang totoo. Ang mahinang mga salita ni Andrew Cheng ay nahulog sa tenga ni Eleazar Hu, at sa napakalakas na kulog, siya ay natakot. Haha! Isang tawa. Tumingin si Master Eleazar kay Andrew Cheng na parang tulala, at ang mga espesyal na gwardya na nakasuot ng itim na suit ay nakatayo sa paligid niya. Ito ang core ng pamilya Ho at isang hindi masisira na puwersa. Batay sa kanyang mayabang na anak, ang pamilya Ho ay talagang nawasak. Malamig na sinabi ni Eleazar Hu, anak, hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero baliw ka talaga, hindi ka takatakang masasaktan mo ako, pero yun lang. Masakit sa akin yung nangyari sa anak kong si Emil, kahit na mayroon kang 10 lakas, hindi ka makaliligtas. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng, Eleazar Hu, mukhang matanda ka na talaga, nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-iwan sa 2 paan ng iyong panganay na anak? Isang marahas na dagandong ang direktang yumanig sa lahat at kahit na nanginginig si Master Eleazar Hu. Ang 2 paa ni First Young Master Hu. Isang bakas ng kahoy na hinala ang sumilay sa mga mata ni Eleazar Hu, nakatitig sa mukha ni Andrew Cheng, at naalala ko ito sa isang iglap. Siya na nga. Siya yun. Ikaw pala. Andrew Cheng. Umungol si Eleazar Hu, ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Si First Young Master ay ang kanyang panganay na anak, ang pinaka-promising na kandidato na humalili sa susunod na pinuno ng pamilya, ngunit dahil sa isang insidente 8 taon na ang nakalilipas, ang kanyang mga binti ay inalis, at siya ay nanirahan na sa wheelchair mula noon, malayo sa core ng pamilyang Hu. Ngayon, si Young Master Emil Hu ay inalis na rin ang kanyang kakayahang magparami at natapos na ang kanyang magiging mga inapo, at hindi na niya maipapasa, ang kanyang angkang Hu. At ang taong ito ay talagang ang parehong tao. Bukod dito, ang pamilya Ho ay dumanas ng matinding pagbaba sa katayuan dahil sa insidente 8 taon na ang nakararaan. Nitong mga nakaraang taon din na sa wakas ay muling nakabangon ang pamilyang Ho. Ngunit ngayon, muling nagpakita ang taong iyon sa kanyang Hus Manor. Biglang sumilay sa kanyang puso ang pagdududa, ngunit mabilis siyang napuno ng galit. Tinitigan niya si Andrew Cheng sa ilalim ng payong at sumigaw, Andrew Cheng. Masyado kang nanlilinlang. Ako ang patriarka ng pamilya Ho ay nanumpa sa iyo. Ngayon, ayaw mong lumabas ng aking Hus Manor, magpapasalamat ako sa iyo. Ikaw para sa iyong kamatayan. Hulihin silang lahat. Umungol si Eleazar Hu na may galit sa kanyang mga mata. Sa kanyang utos, ang buong mundo, sa loob ng Hus Manor, isang pangkat ng daan-daang tao ang nagtipon at mabilis na pinalibutan si Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ay sumulyap at bahagyang ngumisi sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, sigurado ka ba? Sa ganitong sitwasyon, si Arlan Pay ay humakbang pasulong at sinabing, okay, kaya kong lumaban, kaya ko silang labanan, ng mag-isa. Binago ni Andrew Cheng ang kanyang mukha, tinitigan si Arlan Pay ng mahabang panahon. Nagsisinungaling. Hey boy, gusto mo ba akong ibenta? Sa mismong sandali ng napipintong matinding labanan, mula sa dulo ng karamihan ay biglang dumating ang sumusugod na ilang itim na Audi A6 na lumilipad. Lahat ng pulang plaka ay puti.
Itong plaka pa lang, magugulat na lang sa isang sulyap ang mga taong nakakaalam, ng katayuan at pagkakilanlan ng mga dumating. Ito ay talagang isa sa mga nangungunang domestic ng malalaking pangalan. Ang plaka na ito ay walang harang sa lahat ng dako. Hindi pinansin ng mga sasakyang ito ang pamilya ng Ho at dirdiretsong tumakbo papasok pagkatapos ay huminto sa harap ng lahat. Bumukas ang pinto, at magalang na bumaba ang sasakyan. Ilang tao na nakauniforme na berde ang umalalay sa isang itim na parachute at binantayan ng isang matandang bumaba sa gitna ng sasakyan. Ang matandang lalaki, na may kislap na liwanag sa kanyang mga mata, ay tumitig kay Andrew Cheng nang may isang sulyap, at isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Kyoto, Chan Family, Chan Master. Ito ang unang pamilya sa nakatagong pamilya sa Kyoto. Napaka-orthodox na pamana. Ang ganitong paraan ng paglalaro ay masyadong nakakagulat, tiyak na ang bigat ay mabigat. Nang magsalita si Lolo Chan, nagdala siya ng momentum sa mga ulap, kamahalan. Lahat ay umiiwas kay Sanshi, iyon ay paggalang. Nang makita ni Eleazar Ho ang taong paparating, itinaas niya ang kanyang kilay, ibinaba ang kanyang pagkakakilanlan, at sinabing, hindi ko inaasahan na bibisita si Mr. Chan sa aking pamilyang Ho. Siguradong si Tarzan ito. Isa sa ilang natitirang Taishan sa China. Gayunpaman, direktang hindi pinansin ni Master Chan si Eleazar Ho, sumando sa saklay sa kanyang kamay, at naglakad papunta kay Andrew Cheng, at sinabing, munting bata, nawala ka sa loob ng 8 taon at ngayon ay tumangkad ka na. Si Andrew Cheng ay mukhang mapagpakumbaba, at bahagyang yumuko kay Master Chan, na nagsasabing, Master, hindi pa ito ang tamang oras para pumunta ka. Binigyan siya ni Lolo Chan ng isang blankong tingin at sinabing, bakit, gusto mo talagang gumawa ng gulo? Ito ang pamilya Ho, sa Kyoto. Nagkibit-balikat si Andrew Cheng at walang pakialam na sinabi, ito ay isang maliit na pamilyang Ho lamang sa Kyoto, hindi ko pa ito nailalagay sa aking mga mata. Walang magawang umiling si Lolo Chan at bumantong hininga, alam niyang totoo ang sinabi ni Andrew Cheng. Sa mata ng pamilyang iyon, ano ang maaaring isaalang-alang sa mundong ito? Sige, iwan mo na ako dito. Sinabi ni Master Chan, at pagkatapos ay lumingon kay Master Eleazar, at sinabi, Master Hu, tingnan mo ang aking mukha, ganito ang bagay, paano? Napakunot ang noo ni Eleazar Hu, tila hindi inaasahan na si Mr. Chan, na hindi lumalabas ng maraming taon, ay dumating para kay Andrew Cheng. Itong lalaking ito, sa harap mo napakalakas. Ang insidenteng iyon ay bawal ng pamilya Ho. Ang tiyak na takbo ng insidente ay alam lamang ng kanyang ama. Dahil din sa bagay na iyon kaya nagbitiw ang kanyang ama bilang pinuno ng pamilya Ho at nabugbog. Napakunot noo si Eleazar Hu, tinitigan sina Andrew Cheng at Lolo Chan, nanunuya na sinabi, Master Chan, ang bagay na ito ay para sa aking pamilya Hu lamang, kailangan din bang magkapit kamay ang pamilya mong Chan? Ngumisi si Master Eleazar, ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagala kina Andrew Cheng at Lolo Chan. Talagang binibigyang halaga ni Lolo Chan ang isang binata na nagpapakita ng masayang hitsura, tiyak na hindi ito normal. Makikita mula sa puntong ito na ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng ay tiyak na mahalaga. Ngunit dahil ba dito ay hindi niya naipaghiganti ang kanyang 2 anak. Kahit na si Eleazar Ho ay natatakot sa Lolo Chan sa ngayon, pagkatapos ng lahat, ang pinagmulan ng kalaban ay 3 ranggo na mas mataas kaysa sa kanyang sarili. Gayunpaman, ito ay nasa Whose Manor na ngayon, at gusto ko talagang pagsamahin ito, at hindi ako sigurado kung sino ang mananalo. Eleazar, ang batang si Emil Hu, ay may ginawang hindi dapat gawin. Dapat nating imbestigahan at pag-usapan ang bagay na ito. Sabi ni Master Chan, ang kanyang kamahalan ay pumipintig sa kanyang mga mata. Gayunpaman, si Eleazar Ho ay tumawa at sinigawan si Andrew Cheng ng pag-alit, gusto siyang makuha ng aking pamilyang Ho, ngunit hindi ito ang turn mo para mamagitan sa gulong ito ang mga daliri ng pamilya Chan. Brush. Sa isang iglap, sa loob at labas ng buong Whose Manor, isang pangkat ng mga tao ang mabilis na napalibutan, ganap na armado, at lahat ng sinanay na espesyal na bodyguard.
Ang mga taong ito, sa sandaling nakatanggap sila ng utos, ay mabilis na pinalibutan ang Hus Manor, at mahigpit na ipinagbabawal na hintayin ang iba na lumapit. Mula sa isang bird's eye view, makikita natin na ang malaking Ho S Manor ay ganap na napapalibutan ng mga espesyal na bodyguard ng pamilya Ho. Ganap na armado. Napaka-murderous at tense ng atmosphere. Bukod dito, mayroong tuloy-tuloy na daloy ng mga tao na pare-parehong sumusugod sa mga kalapit na kalye, lahat sila ay mga espesyal na gwardya. Itim na beret, itim na combat uniform, at bota. Nanginginig ang tunog ng umaakyat na mga bote sa mga puddles. Palakas ng palakas ang ulan, at ang mundo sa Hu Manor at ang lupa ay nasa isang piraso. Ang buong Hu family manor ay puno ng kakilakilabot na panginginig. Tumayo si Eleazar Hu sa bantay, malamig ang kanyang mga mata, nakatitig kay Andrew Cheng, at sinabi kay Master Chan, Master Chan, dapat kang bumalik. Ngayon, hindi ako papayag na bitawan siya. Si Andrew Cheng ay nakatayo pa rin ng walang pakialam sa ilalim ng itim na payong, at may 12 tao sa likod niya, ngunit ang katahimikan na ipinakita ng grupong ito ng mga tao ay kamangha-mangha. Oo naman, maingat na pinili ni Mr. Oliver Lee ang mga talento. Ang mga materyales na maaaring gawin ay magiging kakaiba sa hinaharap. Malamig ang tingin niya, nakatingin sa mga espesyal na bodyguard na naghihintay sa kanya, at ninisyon sa gilid ng kanyang bibig, sinabing, Sir, wala po ba kayong dinala? Walang magawang umiling si Lolo Chan at ngumiti, dala ko. Mabuti yan. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, nang walang anumang tensyon, at direktang pamitik ang upos ng sigarilyo sa lupa. Iklik. Isang mapurol na kulog. Umungol si Eleazar Ho, kunin mo silang lahat. Mabilis na labanan. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga tao mula sa pamilya Chan ay darating, kung gayon ang mga bagay ay magiging mahirap hawakan. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, umiling si Master Chan at may hinawakan, kinuha ang isang bagay mula sa kanyang mga bisig, at itinaas ito sa hangin, tinutugunan ang kulog na pumutok sa kalangitan, na nagsasabing, ilipat. Chan anak, mabilis na salakayin ang pamilya Ho, pigilan sila. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. Para sa higit pang mga update, mangyaring mag-subscribe sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-like at i-share. Salamat sa inyong walang sawang suporta.